Akalain mo dito yung Zara, oh, may home store. Pambihira. Yung Zara sa Pilipinas, pamorma lang. Ang lupit talaga. So yun ang Hard Rock Cafe. Siyempre, kailangan namin ng souvenir. At ang mga batang nagbabike, aliligalig. Grabe talaga, oh. Souvenir. Yung sinasabi nung mga Pilipino, dito daw dapat bumili kasi lihitin mo to. OTP Bank. Yung mga Chinese talagang doon ang pupunta dito eh. Dito talaga sila pupunta. May standby lang po mga kasama. Pagkabili ko ng ano, medyo mahanap tayo ng lugar. At ito yung parang tinatawag nilang Ayala Center, na parang siguro ito yung business district, luxury district nila, luxurious district. And then welcome to Hard Rock Cafe. Exactly what happened here is buying at Hard Rock Cafe, Budapest. And yung kahera na kausap namin, hindi ho siya suplada. Hindi, suplada. Actually, hindi siya taga dito kaya hindi niya alam. Kaya sinabi ko, saan yung pupunta kasi kami sa Meishu Memorial. Oh, all I know is that's the river, but I don't know what's that. I'm not from here. Oh, where are you from? In a small village daw. So lumalabas, isa siyang probinsyana. Actually maganda siya, nahihiyala ako mag-video. And kung papunta tayo ng ito yung parang ito yung Ayala Center nila. ay di sa magtanong ka sa waiter pala. Oo. Tatankitan mo lang bumili ka eh. We're going to the big market and also to Shoe Memorial. Which way is the big market? And sadly he doesn't know where is the place. Hindi niya alam. Thank you. Hindi niya alam. Wala tayong magagawa. Hindi alam nung ano. At may isang patayo-tayong chicks doon, no? Ganda. Ganda ata pa. Chicks. Dito yung pa-market eh. Kasi kung dito ka, tanong tayo, may dadating dyan na biyaya. At pinamalas-malas pa yung aking camera. Yan po mga kaibigan, kung pagmamasdan po natin ang mga style ng hotel, architecture nila is naka-preserve pa din po yung ano ang tawag dito, yung medieval style, no ma? Pine-preserve pa din nila. So sa kanila pagka nagmagawa sila ng building, inaano pa rin po nila, pine-preserve pa rin nila yung style ng old European style. So halimbawa may magtatayo ng hotel, as per government's rules and regulations, dapat kung magtatayo ka ng hotel, atas ang sentro ng pagtatayo mo ng hotel is old town o parang ganito, historical district, ganyan, no? Kailangan ibabase mo siya is ganyan din na style, hindi pwedeng moderno, kasi pine-preserve nila yung European architecture na hanggang ngayon sariwang-sariwa pa rin po. Oo, tsaka isa pa yun sa requirement ng UNESCO World Heritage na dapat pagka magtatayo ka ng building sa mga ganitong area, sa mga may UNESCO area, o magtatayo ka ng hotel dito, dapat ganyan din na style. Hindi nalalayo sa kanila, sa talagang European architecture, kasi nga pine-preserve na nila yung pagkakaroon nila ng UNESCO World Heritage. Kaya guys, grabe ang ganda. Isipin mo, akalain mo mga mall yan, no? Yung iba mall, casino, Madame Tussauds, ewan ko, Tussauds ba, whatever it is, ano siya,
Ngayon, kung magtatayo ka ng building na kakaibang itsura, yung moderno, yun. Sa ibang lugar, hindi sa mga ganito. Dito may binabase silang requirement pagdating sa building na itatayo mo. Anyway guys, tuloy na tayo kasi may lalakarin pa tayo. Since the Hungary is being a part of the communist or the Soviet era, behind me is what you can see, a Soviet architecture hotel. It looks like Soviet. Everything is Soviet. Actually, meron daw ditong statwa si Stalin dati. Kaso nung nakalaya sila mula sa Soviet, ayun, sa Soviet government, yung mga estudyante nagrally noong 1950 something ba yun? Sulat yun sa description. Nung makalaya sila doon, pinuntahan ng mga nagraraling estudyante yung statwa ni, ano ba sinabi mas? Stalin o Lenin? Statwa ni Stalin, no? O ni Lenin, basta isa doon. Yung statwa ni tinumba ng mga estudyante nung makalaya sila doon sa 9th nung pagkakalaya nila sa Soviet. Sa sobrang galit nila sa mga yon. Ilalagay ko dito sa baba, no, kung anong taon yun nagrally yung mga estudyante. Okay guys, ang daming kasaysayan ng bansang to. Napakaganda. At yan, oh, tinan mo, oh, grabe, oh. Wow, pare, ang lupit ng architecture. Amazing Europe. All I can say is amazing Europe. Guys, anong klaseng bakit may mga sapatos dito, no? Anyway, ito yung mga sapatos na to, guys. It's a shoe memorial for the Jews who were executed, no? Parang ang nangyari yata during that time, they were about to be executed. The shoes were removed first, and then they were shot. I think, ano sabi ng babae? Over. Tapos, and then nahulog na sila dito, no? In this river, at the Danube River, Hungarian Jews were, hey! Diba trip nila, no? Hungarian Jews were shot here, at yung mga bangkay nila nandyan na, nalubog na lahat dyan. So ngayon, as per ang ginawa na nila, nilagay na nila dyan yung mga sapatos, or naglagay sila ng mga parang memorial ng sapatos na lang na gawa sa bakal, no? Kung titingnan mo, gawa sa bakal na yan. Hindi na ho yan lihitim mong sapatos, no? Pero may mga lihitim pa yata na sapatos. Wala na. Talagang mga bakal siya na sapatos. Kaya nga memorial eh. And alala. Memories of the past yan. No, ayan yung mga anong time na yan. Babarilin na nga sila. Tapos yung binaril sila. Supposed to be mas marami pa yan. Oo, marami pa dapat to. Babarilin sila. Bago sila barilin, pinatanggal muna yung sapatos, sabay baril. Tapos ayan, dyan nakalagak yung mga bangkay nila. Pero ngayon wala na siguro yun, no? Kumbaga ito, supposed to be dapat libo-libo yan. Libo-libo Hungarian Jews yan. Hungarian Jews. Ha? 30,000 Jewish ang pinagpapatay po dyan. Kaso nga lang po, siyempre sobrang dami naman ng 30,000 na sapatos. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng mga replica shoes na yan para alalahanin na lang po sila dito sa may gilid ng Danube River. At tinawag itong Riverbank of Danube. Sa riverbank nilagay dito yung mga Danube Riverbank. Basta yun na yun. Simplified na lang yung sinimplified ko na lang.
nilagay na lang dito yung mga sapatos na replica para pag-alala sa kanila. Dito sa gilid ng riverbank. O sa gilid ng river. Inano na lang sila para alalahanin. No, mga replica, replicated shoes. Hindi na talaga yun yung original, kumbaga. Pero supposed to be 30,000 yan, pero I'm sure hindi yan magkakasya dito. Kaya ang ginawa nila, naglagay nila sila ng mga ilang piraso na replica para pag-alala na dito sila in-execute at pinatay. Kakalungkot naman. Nakakalungkot isipin, no? I hope na may day rest in peace sa mga souls ng mga Jewish na yun, yung mga pinagpapatay.